Balik tayo dito kay Madriaga at kung gaano katawa-tawa itong paglabas at paglutang ni Madriaga. Na-interview po itong si Kong Defensor. Pakinggan po natin. Sir, pareact muna doon sa nangyari kaninang umaga at ngayong hapon doon sa... Tandaan natin na andyan si Llamas. Alam naman natin propagandist yan. Alam mo, itong si Llamas, ang layo sa katotohanan. Hindi ko alam kung bakit tinawag na political analyst ito. Propagandist pwede, pero political hindi kasi ang layo ng mga sinasabi niya sa katotohanan. Observe nyo observe nyo ang hirit niya. Justice Committee hearings. Before we go into anything else, it's the most urgent story today, yung appearance po ni Ramil Madriaga. Well, una sa lahat, actually hindi ko na pinanood din. I just saw the snippets of yung umiiyak si Madriaga. Pero nabasa ko yung affidavit at ako nagugulat talaga dahil ako naging congressman, nakasama ko si Diong first term nung 11 Congress at nung presidente siya, nandyan ako sa Kongreso. Parang barkadang-barkada to si Madriaga, lahat kasama siya sa lahat ng usapan. Kaya nagugulat ako, natatawa doon sa storya na kinikwento niya. Alam mo nung presidente si Presidente Duterte, and I was a congressman and more or less one of the senior congressmen, siguro nakasalubong ko lang ang Pangulong Duterte ng 2-3 beses na okasyon pa. And masyadong fantastic yung mga kwento niya na kasama siya sa ganitong ginawa, kandidatura, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng ganito. Talagang kagulat-gulat. Ayan talaga namang ridiculous, kalokohan, circus yung ginawa nila dyan sa kamera at hinayaan to ni Luistro at nung kanyang mga gang members. Hinayaan nila tong katawa-tawa na ito na halatang halata na parang babuyin lang ang Duterte. Hindi para maghanap ng katotohanan. Hindi ko na i-play lahat dito yung naganap kasi mahaba yun. Pero bigyan lang natin ng komentaryo. Sobra pong parang close na close. Pag pinakinggan, parang mas close pa si PRRD dito kaysa kay Basti. Kaysa dun sa mga anak niya. Ganun ang dating. Sobra. Meron pa bang close outside the family kay Bongo, kay PRRD? Sobra. Sobrang ang layo sa katotohanan. At alam nyo po, hindi ganun po si PRRD. Hindi siya yung, alam mo yung magbibigay daw ng pera para pambili ng padadaanin sa bangko, pambili ng motor. Pambihira. Kumikita ka na ng malaki kay PRRD, kidnapper ka pa. Kaswapa mo naman sa pera. Alam mo yun, di ba? Kidnapper, pagkakatiwalaan ni PRRD. At kung ikaw ay malaki na kinikita mo kay PRRD, ba't ka pa mangingid na? Tanga ka lang. Tapos sa bangko pinapadaan, walang ganun. Hindi nangyayari yun. Kasi pag sa bangko mo padadaanin, may paper trails, may money trail. Hindi po gawain yan. At nagugulat din naman ako dito sa Justice Committee, bakit pa nila pinayagan yung ganitong mga pagkikwento o yung ganitong paglalabas ng kwento na walang kabase-basehan. Circus nga yung Justice Committee na yan. Ito pa sila Ruistro. Ridiculous nga, bakit pinayagan? Tanungin nyo lahat ng congressmen, tanungin nyo lahat ng mga nakasama ni Digong na nandyan, maging yung speaker. Hindi ganyan yung naging relasyon kay Pangulong Duterte, tapos siya parang anak, parating katabi, parating kasama sa lahat ng usapan. Yun ang Hindi basta-basta nakikipag-close si PRRD. kagulat-gulat para sa akin. Pero sir, di ba nung panahon ni Nakipaggagawan si Llamas. May mga nagtatanong din siya. O sige, pasok, ikaw na mauna. Banatan mo, Llamas. Sabi nung total denial kasi si Vice President na hindi niya nakilala, hindi niya na-meet yan. Paano yung mga pinakita niyang mga video, mga pictures na magkasama sila? No? Paano total yung denial ni Vice President? Hindi niya kilala kasama yan. Pero kung may papaka na maraming mga pagsasama sila, medyo pa yun. Puntos yun labang kay Vice President. Ito ang tanong niya. Sinabi daw ni BP Sara, hindi ko kakilala yan at hindi ko nakasama yan. Pero ang punto nitong propagandist na ito, ang dami nilang pictures, ang dami nilang may videos pa raw. Okay? Sige, sasagutin natin yan. Kasi kung tanga siya, hindi niya alam, sagutin natin. Turuan natin. Well, para sa akin kasi, Sek, alam mo, kumampanya si Pinoy. Kami kandidato sa Kongreso. Kandidato ko sa syudad ng Quezon City. Pagka may lumabas na tao, sinabi, kaibigan niya ako, kasama niya ako, immediately sasabi ko, hindi ko yan kilala. Tapos maglalabas ng picture, yung pala, nasalubong mo sa kampanya, nasalubong mo sa isang okasyon, nagpa-picture sa'yo. So, hindi siya pwedeng maging batayan na lalo't kami, mga politiko, o lalo kami na nasa forefront ng mga ganyang mga pagkakampanya, pakikisalamuha sa tao. So, ang bigat naman yun. Siguro, ang mabigat kasi sa kwento ni Madriaga, fantastic yung kwento niya. Binigyan siya ng 25 million pambili ng motor, daang-daang milyon, kinukuha niya, hinahapot niya, pagkatapos yun pala. Dito muna tayo sa sinasabi ni Kong Mike Defensor. Tama, kandidato Hindi lang mga opisyal pati mga politiko na tapos yung mga artista rin, ganyan. Hindi naman nila, sa dami ng nagpapapicture at sa dami
ng nagpapa-fan sign. Si Sara pinagkakaguluhan yan. Nakita ko na po, alam mo, kung walang security si VP Sara, nadumugto. Talagang pinagkakaguluhan. So, normal yun na hindi naman lahat ng may nagpa-picture sa kanya o lahat ng nakasama niya, maaalala niya. Normal po yun. Bigyan ko po kayo halimbawa kasi tanga to si Llamas halata. Ano naman yun? Hindi ko alam paano naging secretary yan. Pero normal po sa politiko yun na hindi lahat na meron kang picture na. Halimbawa, ako si Mike Defensor. Si Kong Mike, nakapunta na ako sa bahay niya. Nakapag-inuman na kami niyan. Nakasama ko na rin yan ng dinner. Na-interview ko pa yan. Ka-text ko pa to si Kong Mike. Pero, baka mamaya, pag tanungin siya, kilala mo ba yan? Si Coach Oli? Baka hindi niya na ako maalala. Nakikuha niyo yung punto ko. Kasi siyempre, sikat na politiko yan sino ba naman ako? So, siguro nakakasama niya lang ako, nakaka-text. Pero, baka mamaya, matanong yan, hindi ko siya kilala. Baka hindi ko siya nakasama. Diba? Posible. Lalong-lalo na ito na nagpa-picture lang. Ang dami ko. Tingnan niyo yung Facebook ko, may picture kami ni Sara. Baka pag tanungin ako niya, hindi niya ako maalala na nagsama kami ni Sara. Anong punto? Sa dami nilang kilala, sa dami naming pag-uusap ni BP Sara, hindi lahat maaalala niya. Dahil hindi namang ordinaryong tao yan, marami po yung nakakausap. Kaya nga sinabi ko si Kong Mike, kahit nga ka-text ko, baka hindi niya ako sa dami niyang kausap, naiintindihan po ninyo. Malayo ba sa katotohanan yun? Hindi. Alam ng mga politiko yan. Alam ng mga artista yan. Kaya nagtataka ko ditong sa sekretaryong to si Llamas, hindi niya alam. Mga sikat na yan. Sobrang dami yan. Sobrang daming nagpapapicture. Sobra po. Natural din nila ako nga minsan hindi naman sa maikwento ko lang. Minsan nga meron pang napikon sa akin kasi nakasama ko, hindi ko maalala. Nagpa-picture, tapos sa isang long table, magkakasama daw. Kasama ko siyang nag-dinner. Marami naman tao doon. Tapos, nung nakita ko, hindi ko siya maalala. Anong punto po? Hindi ko sinasabing sikat tayo. Pero ako nga, konti lang, hindi naman ganun kadami nagpa-picture. Minsan nakakalimot pa rin. Yan pang maganyan. Huwag tanga lang. Nag-kidnap siya. Pagkatapos, yung mga ganun, kalaban niya si Harry Roque doon sa pakipaglaban niya sa mga magsasaka at pinakulong siya ni Harry Roque doon sa kidnapping. So, yun yung fantastic sa akin. Maaaring magkakamali kami bilang mga politician. And I would think lahat kami, including Pinoy, including lahat ng mga taong to. Hindi na ibalik sa'yo, including Pinoy. Hindi kasi parang yung tanong ni Llamas parang galing sa bobo Tanong sabaw. Pero yung sasabihin mo totally, hindi mo kilala, which is totoo naman. Kung minsan talaga sasabihin mo, hindi mo alam at may mga picture na ilalabas tungkol sa'yo. Pero yung kwento kasi ni Madriaga, masyado namang, masyadong palabasang kumbaga pamangkin o kasama ng pamilya, yun ang nakakagulat para sa akin. Pati mga politiko, alam nila kung gaano ka-aloof ang Duterte. Diba? Lalo sa ganyan. Sabi nga ito si Chanco mismo nagsabi, diba? Kaya maraming ayaw maupo si Sara kasi hindi maaareglo. It means, ang Duterte, diretso. Kasi kung hindi maaareglo si Sara, ibig sabihin, hindi sila yung mga ganitong style. Style to nung magpinsang buhaya. Style yan ng magpinsang na bibigyan ng maleta. Bakit pinayagan naman ng Justice Committee yung gano'n na hindi mo na nila pinet o hindi mo nila tinanong talaga paano nangyari ito, paano yung abot sa'yo ng pera? Yun ang kagulat-gulat para sa akin. Well, sir, you were speaking from your experience. Sabi nga ninyo, nung kayo nakasama si Digong sa Kongreso, you've only seen him mga once or twice doon sa mababang kapulungan. But I also remember din po, yung mga kwento noon na nung congressman si dating Pangulong Duterte, hindi niya gusto yung trabaho sa Kongreso at medyo tinatamad siya dahil namimiss niya yung trabaho niya bilang alkalde. So baka talagang hindi talaga masyadong aktibo si dating Pangulong Duterte bilang congressman noong panahon yun. Yes, actually I was referring more on dun sa nung presidente siya kasi ang nangyari sa amin noon, I think I saw him once nung nagkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Kongreso, tapos may isa pang nangyari na okasyon na speaker si Alan Cayetano. Pagkatapos nung kasi nagka-COVID, so talagang ang hirap harapin o makausap ang presidente. Doon sa kanyang affidavit, lahat na lang ng kwentuhan kasama siya di ba? Nung kampanya pa lang ni Duterte, nung kakampanya na si Inday. Pag pinakinggan nyo yung kwento niya, dalawa lang to maniniwala kayo sa kanya o hindi. Kasi doon sa mga sinabi niya, it's either super close siya kay PRRD or super scripted. It's too good to be true. Walang gitna. Extreme po yung kanyang makasinabi. So nasa sa inyo na lang yan. Kung papaniwalaan nyo ang dating Pangulo o paniniwalaan nyo ang accused of kidnapping na sinabi ng
pulis mismo na nung panahon niya, siya mismo ang leader ng kanilang kidnapping group and isa siya sa most wanted. Tapos yan ang pagkakatiwalaan ni PRRD. Nasa sa inyo na yan. Pinklawan, kung gusto nyong kainin niyang ganyang kwento, total kumakain kayo ng suka, kainin nyo yan. Kung sa tingin ninyo, pula, yung mga naniniwala kay Bongbong, mas paniniwalaan nyo yan kaysa kay PRRD. Hindi ko po kayo kailangang i-convince. Pero kung ako tatanungin nyo, it's day and night. Ang layo po. Yung pag-aayos na alagaan mo yung anak ko, para bang lahat kasama siya, pati yung security, intelligence, yung hepe, yun ang kagulat-gulat para sa akin. Tumatanong ko kayo mga lalaki. May mga anak na babae. May anak din akong babae. Kunayan puro babae. Papaalagaan mo yung babae mong anak sa isang kidnapper. Ako, politiko, dating presidente. May anak akong babae, papaalagaan ko sa kidnapper. Kalokohan yun. Ewan ko sa inyong mga kalalakihan kung gagawin yung paalagaan yung anak ninyo sa kidnapper. Pero ako, no way. Anyway, sir, you had... Ami, go ahead. Hindi, kakambyo ako pagkatapos nyo. Okay. But anyway, sir, Isa namang ano. your point kanina na fantastic yung mga amounts being brought up by Madriaga. I think everybody's also thinking the same thing na it has to be established firmly what the amounts were and where they were delivered and if there is any other evidence along those lines. But on the other hand, sir, siya pa'y pumirma ng bank waiver, bank secrecy waiver. So that may be, I suppose, that may be instrumental in determining at least a big chunk of his allegation. Well, yung bank waiver niya kasi, kanya yun kidnapper siya, ang dami niyang activities. Kung makikita kunyari sa account ni Pangulong Duterte, may inilipat sa account niya, maniniwala pa ako na pwedeng sasabihin niya may binigay sa kanyang pera. Pero yung andito, binabasa ko ngayon yung affidavit niya, kagulat-gulat talaga yung mga binabanggit niya na 150,000 cash, 25 million, binili niya yung motor. Pagkatapos na kumukuha sila ng pera, may binanggit siya ng mga 2 in-check na nagbigay daw sa kanya ng pera. Parang hindi, kahit na sinong tanungin mo na involved sa politika o involved sa isang kampanya, yung mga ganong pagbibigayan ng pera, parang hindi mo ipagtitiwala sa ganong tao. More than usual, I would think, kung magbibigay sila ng ganong pera, they would give it directly to the principal. Simple, di ba? Anong punto nung tanong? Pumirma ng waiver. So, ibig sabihin, okay, nabuksan yung bangko ni Madriaga. May pumapasok doon na pera. Di ba? So, ibig sabihin, confident siya na meron talagang binibigay si PRRD. Hindi po. Bakit? Normal. Kidnapper yan. May maraming papasok na pera dyan. Di ba? At the same time, makikita ba nila na ang pumapasok na pera ay galing sa bank account ni PRRD? Kasi, halimbawa, sa account ko, o sa account ninyo na lang, maraming pumapasok na pera, pwede nyo sabihin galing kay PRRD. Pero ang tanong, galing ba sa account ni PRRD? Madali kasi magsabi. At etong pinakamatindi yung sinasabi ko sa inyo. Kung merong kalokohang gagawin, hindi mo padadaanin sa bangko. May iba nga style na nga ngayon Siyempre, tinan yung ginawa ngayon, maleta. Ba't hindi mo padaanin sa bangko ang dali-dali, magdi-deliver ka lang mali-maleta? Pwede mo namang bank to bank lang, tapos ang issue. Kasi nga matitrace. Tanga lang. Ganun katanga si PRRD, wala pong alam ng mga politiko yan. Alam nila yan. Walang nagbibigay ng bangko. Katangahan yun. Cash po ang abutan dyan. Meron na nga ngayon Alam nyo kung paano nagkakaroon ng Hindi ko po kayo tinuturuan ng kalokohan, pero yan ang naririnig natin. Sa cryptocurrency sila nagbibigay na. Kasi hindi matitrace. Bitcoin. Ba't ba? Ibang usapin po yan. Ang punto, hindi po sa bangko. Katangahan yun. Kagulat-gulat yung mga kwento niya. At yun nga, ang daming nagre-react na ang dami mo palang pera, bakit ka pa nangingidnap? At itong si Madriaga, yung background pa nga niya, hindi lang basta-basta kidnapper. Kasama siya sa isa sa pinaka-organisado at mabigat na kapatay ng pulis na sindikato ng kidnapping. Kahit na yung mga CIDG, mga pulis na kilala ko, pagka tinatanong, iba yung pananaw nila tungkol dito Kahit naman sigurong convict, ewan ko kung pinangakuha nila yan, papipirma o magsasalita ng mga ganitong bagay na kagulat-gulat. Yun ang sinasabi natin. Abangan natin, susubaybayan natin. Hindi ko po tatantanan itong Madriaga na ito. Susubaybayan natin ito kasi malalaman natin kung ano ang kapalit nitong testimonya niya. Maybe hindi nila ipapahalata, pero meron yan na kapalit.